Mga kwentong pinagsama-sama mula sa iba't ibang salaysay at pangyayaring hindi maipaliwanag. Mga kababalaghang mula sa dilim at misteryo. Mga salaysay na magpapabigat sa isip at damdamin. Makinig ng mabuti at huwag baliwalain ang mga kwentong ito. Ako si Miss Lara at ito ang mga Tagalog Horror Stories. Shoutout sa nag-comment sa last video natin. Para mapasalamatan ko kayo sa pagsuporta sa pagbago ng aking content mula impormasyon hanggang ngayon na tungkol sa horror stories na, magkakaroon tayo ng 100 giveaway sa 10 lucky subscribers pag naabot natin ang 2K subscribers. I-comment nyo sa baba ang hashtag Miss Lara para makasali kayo sa ating giveaway. Maraming salamat at sana magpatuloy ang inyong suporta. Bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na hindi ito mga personal kong karanasan. Ang mga kwentong ito ay matagal nang umiikot sa internet na ikukwento ko sa paraang parang ako mismo ang nakaranas nito. Kaya mula rito, isipin ninyo na ako ang nasa kwento. Normal lang ang pamilya namin noon. Hindi kami mayaman, pero hindi rin kami naghihirap. Nakatira kami sa isang lumang bahay sa probinsya kasama sina mama, papa, ate kong si Karen, at bunso naming kapatid na si Nico. Nagbago lang ang lahat nang mamatay si papa. At ang mas nakakatakot, hindi dahil namatay siya, kundi dahil parang hindi niya tinanggap na patay na siya. Namatay si Papa sa isang aksidente habang pauwi mula sa trabaho. Isang gabi, may kumatok sa bahay at 2 pulis ang naghatid ng balita. Hindi ko makakalimutan ang tunog ng paghagulgol ni Mama nang marinig niya yon. Ilang araw kaming nagluksa. Ilang araw namin tinignan ang kabaong niya. Ilang araw naming pinilit tanggapin na wala na siya. Pagkatapos ng libing, nagsimula ang mga kakaibang bagay. Nung una, maliliit lang. May naririnig kaming yabag sa sala tuwing madaling araw. May mga gamit na nawawala tapos biglang nakikita sa dating pwesto. Minsan naman, maririnig namin ang pagbukas at pagsara ng gate kahit wala namang tao sa labas. Sinubukan naming ipaliwanag ang lahat. Baka hangin, baka pusa, o baka pagod lang talaga kami. Hanggang sa isang gabi, nagising si Mama nang marinig niyang may naguhugas ng pinggan sa kusina. Bandang 3:00 ng madaling araw yon. Bumangon siya para tignan. At dun siya natigilan. May isang lalaki raw na nakatayo sa lababo. Nakaharap sa kanya. Tahimik, hindi gumagalaw, hindi niya makita ang muka dahil madilim. Pero kilala niya kung sino yun. Parehong-pareho raw ng tindig ni Papa. Hindi na niya nilapitan. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kwarto at kinabukasan lang niya ikinuwento sa amin. Hindi kami naniwala. Hanggang sa kami mismo ang makakita. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula akong magising tuwing 3:00 ng umaga. Saktong 3:00. Walang palya. At tuwing magigising ako, may maririnig akong tunog mula sa sala. Parang may nanonood ng TV. Mahina lang. Parang may kausap. Parang may tumatawa. Isang gabi, naglakas loob akong sumilip. Nakatayo ako sa may pintuan ng kwarto. Mula roon, kita na ang sala. At doon ko nakita ang isang tao. Nakaharap sa TV. Nakaupo sa paboritong silya ni Papa. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya.
Pero kilalang kilala ko ang katawan na yun. Ang buhok, ang balikat, ang paraan ng pag-upo. Si Papa talaga yun. Napaatras ako. Pagkurap ko, wala na siya. Pero bukas ang TV. At naka-on sa paborito niyang channel. Hindi ko na sinabi kahit kanino. At ayoko rin marinig na baliw ako. Pero hindi lang pala ako ang nakakita. Makalipas ang ilang buwan, nagsimulang magbago si Nico. 7 taong gulang lang siya noon. Madalas siyang makitang nakikipag-usap mag-isa sa sala. Kapag tinatanong namin kung sino ang kausap niya, simple lang ang sagot niya. Si Papa. Noong una, akala namin normal na reaksyon lang yon sa batang namimiss ang ama. Pero habang tumatagal, may mga bagay siyang sinasabi na hindi niya dapat alam. Mga detalye tungkol sa trabaho ni Papa, mga kwento noong kabataan nito, at mga sikreto na hindi kailanman nabanggit sa amin. Unti-unti kaming natakot. Lalo na nang sabihin ni Nico ang isang bagay habang kumakain kami ng hapunan. Tahimik lang siya kumakain noon. Pagkatapos ay tumingin siya sa bakanting upuan ni Papa. At ngumiti. Galit si Papa. Sabi niya. E di napatigil kaming lahat. Bakit? Tanong ni Mama. Hindi sumagot agad si Nico. Tumingin muna siya sa bakanting upuan. Parang may nakikinig. Pagkatapos ay nagsalita si Nico. Sabi niya, wag daw natin ibenta ang bahay. Wala ni isa sa amin ang huminga. Dahil ilang araw pa lang kaming nag-uusap tungkol sa pagbebenta ng bahay. At walang paraan para malaman ni Nico yun. Doon nagsimulang lumala ang lahat. Tuwing gabi, may naririnig na kaming mga katok mula sa loob ng dingding. May mga pintong kusang bumubukas. May mga aninong nakikita sa gilid ng paningin. At palaging 3:00 ng umaga nangyayari ang lahat ng yon. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. Nagising ako dahil sa sigaw ni Ate Karen. Tumakbo kaming lahat papunta sa kwarto niya. Nanginginig siya habang nakaturo sa kisame. Umiiyak. Hindi makapagsalita. Paulit-ulit lang siyang umiiling. Kinabukasan, tsaka lang siya nagsalita. Ayon sa kanya, nagising siya dahil pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Pagmulat niya, may nakita siyang tao, nakadikit sa kisame, direkta sa ibabaw ng higaan niya. Nakabaliktad, nakangiti, at mukha raw ni Papa. Mula noon, wala na natutulog mag-isa sa bahay. Pero hindi pa doon nagtatapos. Makalipas ang ilang linggo, biglang nawala si Nico. Bandang 12:00 ng gabi nang mapansin ni Mama na wala siya sa kama. Nagkagulo agad kami. Hinanap namin siya sa bawat kwarto, sa kusina, sa banyo, pati sa bakuran. Ilang minuto kami naghahanap bago namin siya nakita. Nasa sala siya. Nakaupo sa paboritong silya ni Papa. Tahimik, hindi gumagalaw. Nakatitig lang sa nakapatay na TV. Nang tawagin namin ang pangalan niya, hindi siya sumagot. Parang hindi niya kami naririnig. Lumapit si Mama at hinawakan ang balikat niya. Doon lang siya napakurap. Parang bigla siyang nagising mula sa mahimbing na panaginip. Tulog ka na anak, sabi ni Mama. Nagulat si Nico.
Tumingin siya sa paligid na parang ngayon lang niya napansin na naroon kami. Nasaan si Papa? Tanong niya. Nanlamig ang buong sala. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko. Kakausap lang namin ha. Sabi ni Nico. Wala nang nagsalita. Dinala na lang namin siya pabalik sa kwarto. Ngunit bago siya makatulog, may sinabi siya na hanggang ngayon ay ayokong maalala. Mahina lang. Parang kinakausap ang sarili. Sabi ni Nico. Sabi ni Papa, wag daw natin siyang iwan dito. Pagkatapos nun, umalis kami ng bahay. Hindi na kami bumalik. Ibinenta namin ito ng palihim at lumipat sa ibang probinsya. Akala namin tapos na ang lahat. Pero makalipas ang maraming taon, nakatanggap ako ng tawag mula sa bagong may-ari. May gusto raw siya itanong. Noong una, akala ko tungkol sa mga dokumento ng bahay. Ngunit iba pala. Nanginginig siya habang nagtatanong. May miyembro ba kayong namatay dyan noon? Tanong niya. Napatigil ako saglit. Bakit po? Tanong ko. Tahimik siya ng ilang segundo bago sumagot. Sabi niya, Dahil gabi-gabi, may lalaking nakaupo sa sala. at ayon sa kanya, hindi raw ito umaalis. Parang may hinihintay. Parang may binabantayan. At tuwing 3:00 ng madaling araw, lumilingon daw ito sa hagdanan, na para bang naghahanap pa rin ng isa pang miyembro ng pamilya na makakasama niya. Limang taong gulang pa lang ako nang magbago ang buong buhay ko. Araw ng Pasko noon, maga ako nagising dahil excited ako sa mga regalo at handaan. Tahimik ang bahay nang bumangon ako. Wala sa kusina si Lola, wala rin sa likod bahay kung saan madalas siyang magdilig ng mga halaman tuwing umaga. Hinanap ko siya sa sala at doon ko siya nakita. Noong una, hindi ko agad naintindihan ang nakikita ko. Bata pa ako noon. Akala ko nakatayo lang siya sa taas at may inaabot sa kisame. Pero habang tumatagal akong nakatingin, napansin kong hindi siya gumagalaw. Nakalabas ang dila niya, nakadilat ang mga mata, nakatingin siya sa direksyon ko ngunit parang wala siyang nakikita. Nang maramdaman ko ang kakaibang takot na hindi ko may paliwanag, nagsimula akong sumigaw. Mula noon, parang may bahaging ng isip ko na naiwan sa araw na yon. Matapos mailibing si Lola, bumalik sa normal ang buhay ng lahat. O ayon ang akala nila. Ako lang yata ang hindi nakabalik. Tuwing gabi, bago ako matulog, lagi ko naaalala ang nakita ko. Kapag pumipikit ako, nakikita ko ulit ang mukha niya. Kapag nagigising ako sa madaling araw, pakiramdam ko nakatayo siya sa sulok ng kwarto at pinapanood ako. Nagsimula akong matakot sa kisame. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko may kung sino roon sa taas. Madalas akong magising sa gabi dahil may naririnig akong kaluskos. Parang may gumagapang. Minsan, parang may mga kuko na kumakamot sa kahoy. Kapag sinasabi ko yun sa mga matatanda, sinasabi lang nila na daga lang daw yun o pusa sa bubong. Pero alam kong hindi yun daga or pusa. Alam kong wala yun. Dahil minsan, naririnig kong may bumubulong. At ang boses na yun ay pamilyar na pamilyar sa akin. Boses ni Lola. Noong una, pangalan ko lang ang narinig ko. Mahina, mabagal, halos parang hangin lang. Pero habang lumilipas ang mga buwan, mas luminaw ito.
Tuwing gabi, bago ako makatulog, maririnig ko siyang tumatawag. Dito ka. Umakyat ka. Samahan mo ako. Dahil dito, madalas akong magising na umiiyak o sumisigaw. Dumating sa punto na halos gabi-gabi akong sinusundo ng tita ko para doon matulog sa bahay nila. Sabi nila, trauma lang daw yun. Normal daw sa batang nakakita ng ganong eksena. Sinubukan ko rin paniwalaan yun. Pero paano ko ipapaliwanag ang mga bagay na nakita ko? Noong 7 taong gulang ako, isang gabi ay nagising ako dahil pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Pagmulat ko, wala akong nakita. Ngunit nang patingin ako sa kisame, may aninong parang tao na mabilis na gumalaw at nagtago sa dilim. Napatalukbong ako ng kumot at hindi ako nakatulog hanggang umaga. Noong 8 taong gulang naman ako, mas naging madalas ang mga pangyayari. Minsan may naririnig akong yabag sa kisame kahit alam kong walang tao ron. Minsan naman, may mga gamit na nawawala at makikita sa lugar na imposibleng nilang marating. Kapag sinasabi ko yan sa mga kamag-anak ko, napapailing lang sila. Unti-unti nilang iniisip na may problema ako sa pag-iisip. At habang lumalaki ako, unti-unti rin akong nawawalan ng kakayahang sabihin kung alin ang totoo at hindi. Noong 9 na taong gulang ako, unang beses ko siyang nakita ng malinaw. Mainit ang gabing yon kaya hirap ako makatulog. Nakahiga lang ako habang nakatingin sa kisame. Bigla ko napansin na may maitim na hugis sa itaas. Noong una, akala ko anino lang. Ngunit gumalaw ito. Dahan-dahan, paikot, parang butiking gumagapang. Napatigil ako sa paghinga. Unti-unti itong lumapit hanggang makita ko ang muka. Si Lola. Nakadikit siya sa kisame. Baliktad. Luwa ang mga mata, nakalawit ang dila, at nakangiti. Hindi ko alam kung gaano katagal na sumisigaw nung gabing yun. Nagising ang buong bahay. Pero nang buksan nilang ilaw, wala silang nakitang bakas. Walang naniwala sa akin. Mas lalo lang silang naniwala na may mali sa isip ko. Pagsapit ko ng grade 5, dinala ulit ako sa doktor. Sinabi ko sa kanila ang lahat na nakita at naririnig ko. Sinabi kong gabi-gabi akong kinakausap ni Lola. Sinabi ko rin na hindi siya umaalis ng bahay. Sinabi kong minsan nakikita ko siyang gumagapang sa kisame sa ibabaw ng higaan ko. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, sinabi nilang may schizophrenia raw ako. Yun na ang naging paliwanag ng lahat. Para sa kanila, tapos na ang usapan. Pero para sa akin, nagsisimula pa lang ang bangungot. Lalong lumala ang mga pangyayari habang tumatanda ako. Kapag naglalakad ako sa bahay ng mag-isa, naririnig ko ang mahinang pagtawa mula sa taas. Kapag naliligo ako, may mga pagkakataong parang may anin dumadaan sa likod ng kurtina. Kapag kumakain ako, minsan ay may naririnig akong mahinang bulong sa ibabaw mismo ng ulo ko. At sa tuwing titingala ako, wala namang tao. Noong 12 taong gulang ako, nagsimula akong mapansin na hindi lang ako nakakaramdam ng kakaiba sa bahay. Ayaw nang magtagal ng mga bisita. Minsan may mga kamag-anak na bigla na lang nagpapaalam kahit kakarating lang. Kapag tinatanong kung bakit, iba-iba ang dahilan nila. Mainit daw, masakit ang ulo, hindi komportable. Pero may isa akong narinig sa usapan na hindi ko malilimutan.
May kapitbahay kaming natulog minsan sa bahay matapos ang isang inuman. Kinaumagahan, umalis siya nang hindi man lang nag-aalmusal. Narinig kong sinabi niya sa tiyuhin ko na parang may matandang babaeng nakatayo sa pintuan ng kwarto buong gabi. Hindi ko sinabi sa kanya na kilala ko kung sino yon. Dahil alam ko na. At alam kong siya rin yun. Pagsapit ng 13 kaarawan ko, pakiramdam ko pagod na ako. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa paaralan, kundi dahil sa takot. 18 beses ko nang sinubukang sabihin sa sarili kong hindi totoo ang lahat. Libong-libong beses ko nang sinubukang huwag makinig sa mga bulong. Pero gabi-gabi pa rin silang bumabalik. Mas malinaw, mas malapit, mas malakas. Noong gabi bago ang birthday ko, nagising ako bandang 2:00 na madaling araw. Nakabukas ang mga mata ko, ngunit hindi ako makagalaw. Para akong nakapako sa higaan. At dun ko siya nakita. Nakadikit siya sa kisame. Direkta sa ibabaw ko. Hindi na siya gumagapang. Hindi na rin siya nakangiti. Nakatitig lang siya. Habang dahan-dahang bumubuka ang kanyang bibig. At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, malinaw kong naintindihan ang sinasabi niya. Panahon na. Kinabukasan, araw ng 13 kong kaarawan. Abala ang lahat sa paghahanda ng simpleng salo-salo. May pansit, may maliit na cake, may ilang kamag-anak na bumisita. Ngunit pagsapit ng hapon, nagsimula silang maghanap sa akin. Hanggang sa may sumigaw mula sa loob ng bahay. At tulad ng nangyari kay Lola, maraming taon na ang nakalipas. Natagpuan nila akong nakabitin sa parehong kisame. Sa parehong sala. Sa parehong lugar kung saan unang nagsimula ang lahat. At ayon sa mga nakakita, bago nila ako ibaba, may isang bagay silang napansin. Parang may bakas na 2 pares ng paa na alikabok sa kisame. Isang maliit at isang pangmatanda. Hindi ko na eksaktong maalala kung anong taon yon, pero nasa high school pa ako nun. Para magkaroon kayo ng idea sa panahon, kabilang ako sa pioneer batch ng K-12. Lumaki ako sa probinsya kaya hindi na bago sa amin ang mga kwento tungkol sa mga elemento. Ayon sa mga matatanda, may mabubuti at may masasama raw na nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ako mismo ang nakasaksi sa kwentong ito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung totoo ba talaga ang mga nangyari o baka iba lamang ang pagkakaalala ko dahil matagal na yung naganap. Gayunpaman, malinaw pa rin sa isip ko ang mga pangyayaring yon. Isang araw, nabigla ang buong pamilya namin nang mabalita ang isinugod sa ospital ang pinsan kong babae. Ilang oras lang ang lumipas. Dumating ang mas masakit na balita. Pumanaw na siya. Napakabilis ng lahat. May asawa na siya noon at may isa silang anak na nasa 2 o 3 taong gulang pa lamang. Ilang buwan pa lang silang nakalipat sa bago nilang bahay. Nasa tapat lang ito ng bahay namin at isang maliit na bahagi ng palayan lang ang pagitan. Tahimik at mahiyain ang pinsan ko kaya hindi namin ganong pinansin na halos palaging nakasara ang kanilang mga pintana at pinto. Medyo kakaiba man, inisip namin na baka ganun lang talaga ang gusto nilang setup sa bahay. Habang nasa ospital siya, paulit-ulit daw niyang sinasabing nauuhaw at nagugutom siya. Ngunit dahil kritikal ang kanyang kondisyon at sumasailalim sa iba't ibang pagsusuri, hindi siya pinapayagang kumain.
Habang lumalala ang kanyang kalagayan, inirekomenda ng mga doktor na ilipat siya sa mas malaking ospital. Sa biyahe papunta roon, nawalan siya ng hininga, ngunit naibalik pa. Sa huli, hindi rin siya nakaligtas. Dahil nasa probinsya kami, marami sa aming mga kamag-anak ang naniniwalang may kakaiba sa kanyang pagkamatay. Hindi nila matanggap kung gaano ito kabilis nangyari sa isang taong dati namang malusog. Dahil dito, nagpasya silang kumonsulta sa isang albularyo upang magsagawa ng ritual na tinatawag naming gihikay. Naroon ako nung nangyari yun. Bago pa man ang ritual, inuwi muna ang katawan ng pinsan ko matapos siyang maembalsamo. Ngunit, nang makita ko siya sa kabaong, may kakaiba akong naramdaman. Hindi ko may palawanag kung bakit, pero pakiramdam ko ay hindi siya yun. Payat ang pinsan ko nung nabubuhay pa siya. Ngunit ang nasa kabaong ay tila mas mataba at mas matanda ang mukha. Sinabi ng iba na normal lang daw iyon dahil sa proseso ng pag-embalsamo. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang pakiramdam na yon sa akin. Matapos siyang mailibing, tsaka sinagawa ang ritual sa loob ng bahay nila. Isang matandang lalaki ang albularyo at kasama niya ang kanyang asawa. Bilang bahagi ng ritual, naghanda sila ng itlog at isang puting manok bilang alay. Bago magsimula, pinaalalahanan nila kaming mga bata na manatili lamang sa aming pwesto at huwag haharang sa pintuan. May mga bagakay o kawayan ding inhanda sakaling magkaroon umano ng kaguluhan. Noon pa lamang ay nagsimula ng tumayo ang balahibo ko. Hindi ko na maalala ang lahat ng detalye kung paano nagsimula ang ritual, pero malinaw pa rin sa akin ang sumunod na nangyari. Biglang nagbago ang kilos ng albularyo. Naging napakahinhin ng kanyang mga galaw at tila ibang tao ang kumikilos sa kanyang katawan. Ang mas nakakatakot ay kung gaano ito kapareho ng kilos at ugali ng pinsan kong namatay. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula siyang umiyak. Hindi yun ordinaryong pag-iyak. Ramdam na ramdam namin ang sakit ng bawat hikbi niya. Pinaupo niya sa kanyang kandungan ang anak ng pinsan ko at niyakap ito na para bang isang inang matagal nang nawalay sa kanyang anak. Habang nagsasalita, nagkwento siya tungkol sa mga nangyari bago mamatay. Ayon sa kanya, ang bahay na kanilang itinayo ay nasa lugar umano ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. May isa raw sa mga ito ang nagkagusto sa kanya at doon nagsimula ang lahat ng kanyang paghihirap. Sinabi rin niyang nakikita pa rin daw niya ang kanyang pamilya kahit hindi na siya nakikita ng mga ito. Inilarawan niya ang isang lugar na puno ng pagkain ngunit walang lasa at kulay. Habang ikinukwento niya ito, hindi nawawala ang kanyang pag-iyak. Paulit-ulit niyang ipinapakiusap na alagaan ang kanyang anak at huwag itong pabayaan. Ikinuwento rin niya kung bakit palaging nakasara ang mga bintana ng kanilang bahay. Ayon sa kanya, may mga nilalang daw na bumibisita roon at ayaw ng mga ito sa maingay na paligid. Kinabahan ako nang marinig kong nabanggit niya ang pangalan ng kapatid ko. Maingay raw kasi ito at napapansin umano ng mga nilalang na yon. Ayon pa sa kanya, una raw nilang pinag-interesan ang kanyang anak, ngunit nahirapan sila dahil masyado itong madaldal at palaging may kasama. Isa sa mga pinaka-nakakatakot niyang sinabi ay tungkol sa katawan na nakita namin sa kabaong. Ayon sa kanya, hindi raw talaga siya yun. Sinabi niyang may ibang nilalang na naiwan bilang kapalit habang siya naman ay dinala sa ibang lugar. Habang tumatagal ang ritual, mas marami pa siyang ikinuwento.
Sinabi niya matagal na raw siyang sinusundan ng mga nilalang na yon. Kapag sumasakay siya sa motorsiklo, nakasakay din daw ang mga ito sa likuran. Kahit tuwing nagsisimba sila, sumasama pa rin umano ang mga ito. Ngunit ayon sa kanya, ayaw daw ng mga nilalang na yon sa pagmumura at masasamang salita. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagbago ang kilos ng albularyo. Sa pagkakataong ito, mas nakakatakot. Nawala ang malungkot na ekspresyon at napalitan ito ng isang mabigat at nakakatindig balahibong presensya. Nang magsalita siya, halos hindi na namin makilala ang kanyang boses. Napakalalim at napakalakas nito. Ipinakilala nito ang sarili bilang isang nilalang na umano'y kabilang sa mundong kumuha sa pinsan ko. Hindi ko na maalala ang eksakto mga sinabi, pero tatandaan kong ipinagtanggol niya ang kanilang ginawa. Ayon sa kanya, matagal na raw nilang teritoryo ang lugar na kinatatayuan ng bahay at sila ang dapat na pinagbigyan. Nagbabala rin siya na kung may muli raw magagawa ng pagkakamali laban sa kanila, maaari pa silang kumuha ng iba. Sa puntong yon, halos wala nang nagsasalita sa loob ng bahay. Lahat kami ay nakatingin lamang at nakikinig. Kahit ngayon, kapag naalala ko ang boses na yon, hindi ko maiwasang kilabutan. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting bumalik sa normal ang albularyo at natapos ang ritual. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang paniniwalaan ko. Totoo ba talaga ang lahat ng nasaksihan ko? O baka dahil bata pa ako nun, kaya may mga detalye akong hindi naaalala na ng tama? Ewan, hindi ko alam. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi ko pa rin makalimutan ang mukha ng taong nakahiga sa kabaong ng pinsan ko. At sa tuwing naalala ko ang gabing yun, bumabalik pa rin ang parehong takot na naramdaman ko noon. Paminsan-minsan, napag-uusapan pa rin namin ito ng kapatid at mga pinsan kong naroon ng gabing yun. Pare-pareho kami hindi sigurado kung paano ipaliliwanag ang aming nasaksihan. At sa tuwing mabubuksan ang usapang iyon, pare-pareho pa rin kaming kinikilabutan.